Ang kaya po na abutin na lalim ng ating pong triple antenna ay wala pong estimate na lalim. Kung gaano po kalalim yung pagkakabaon, ganun po kalalim yung kayang i-detect ng ating pong triple antenna. Hindi na po dapat pabago-bago yung pagpisil po natin. Ito po yung pinusuan ng ating isang cottage. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga cottage, long range locator, triple antenna. Ang pinusuan po ng ating isang cottage mula po sa probinsya ng Negros Oriental. Ito po yung long range locator, triple antenna. Ito po ay pang long distance, yan, pang malayuan. Ano po yung ating ibabala, yun po yung locate ng ating triple antenna. So mga cottage, ang kaya po na abutin na lalim ng ating pong triple antenna ay wala pong estimate na lalim. Kung gaano po kalalim yung pagkakabaon, ganun po kalalim yung kayang i-detect ng ating pong triple antenna. So ang triple antenna po natin mga cottage ay bala-bala, at meron po ako pambala dito. Ito po yung ring na 14 carats at siya po ilalagay dito sa balahan. So mga kababayan, mga cottage, kapag meron po kayo pambala na gold o silver, na ilagay nyo lang po yan. Ayan, at huwag nyo na pong higpitan o sobra. So kahit po malaki yung ating pambala, kung meron pong babala kayo ng mga pang-poison gas, ganun din po yung mga ring na malalaki. So ihulog lang po natin yan, at huwag na po natin pakahigpitan para hindi po mapirat o madasik po yung ating receiver sa loob. Ang mahalaga po nyan ay nandyan po yan sa loob, kahit yan po ay luag, basta huwag lang po malalaglag yung ating takip. Ito pa rin mga cottage, mga kababayan, napakahalaga pa rin po na lagi kong pinaulit-ulit yung pagpahid ng dulo ng antenna sa lupa. Yan po ay isa sa malaking may tutulong upang mapabilis po yung paghanap natin sa atin pong target. So mahalaga po yan. Sa pagtaas pa rin po ng long range locator triple antenna, kailangan po yan ay pagtaas mo tamang taas at hindi po malayo dito, at siya po ay tungo na konti. Kapag itinaas mo na po yan, so kapag gumalaw po yan at nagturo, hindi lang po ng aura ng gold, tutustusan mo lang po yan at huwag mo po siyang kukontrahin. Ganun mga cottage yung paggamit po ng triple antenna o anumang klaseng locator ang meron po kayo. Lahat po yan, maging sa electronics, yan, mga battery operated na yan, kailangan kapag itinaas mo po yan tamang taas, tungo ng kaunti, at hahayaan mo po siya magturo ng kanya. So hindi po dapat natin kontrahin. So mga kababayan, sa paggamit mo pa rin po ng locator, yung unang ititest mo itong ating handle, kailangan hindi po siya nagwiwigil, para kapag kung na dito po sa side yung ating hinahanap o maging sa kaliwa, ay dun po siya babaling. So hindi po mahihirapan yung ating locator sa pagpaling po, dahil nasa align po yung ating handle. So ganito pa rin, pagpisil pa rin po niya mga cottage, nasa gitnaan ng palad. Pag ginamit mo na po yan, hindi na po dapat pabago-bago yung pagpisil po natin. Dapat automatic po yan, nadyan na po tayo kukuha ng ground. Yan, magnetic field po tayo dyan. Ang locator po ang magtuturo sa ating pong hinahanap, at tayo po yung naka-ground patungo po sa ating target. So yan mga cottage, mga kababayan, ito pong long range locator triple antenna. Ito po ay may positive, negative at ground balance. Tulad pa rin po sa aking binabahagi, ang long range locator triple antenna, kapag nandun ka na sa ilalim at na-estimate mo po yung lalim na kaya pong i-detect ng ating pong triple antenna, at hanggang dun po yung lalim sa sukat po natin ng magnetic wire, at kapag nasagad mo na yon ay hindi na po iikot ang ating locator. Yan po ay magtuturo ng panibagong direksyon. Mahalaga din po ang aurameter o Japanese one na kasama po ng atin pong mga locator. So ito pa rin mga cottage, meron po ako dito ilolocate. Ito po yung bracelet na 18 carats. Ayan, gamit po ang triple antenna na may bala po siyang 14 carats na ring. Ayan mga cottage, mapagtaas po natin mga kababayan. Ito po ay para doon sa mga baguhan na bago pa lamang po sumawak o nag-aaral sa paggamit po ng mga locator. Ito po yung aking mga binabahagi na baka sakali po na makakatulong po sa inyo. Kaya
Kung ano man po yung aking mga ginagawa, pwede nyo pong i-apply yun. Wala naman po yung mawawala. So ito pa rin mga katiks. Sa pagtaas pa rin po natin, kailangan pag itinaas mo po yan, pantay po yan ha mga katiks. Pantay po, hindi po yung tagilid. Sanayin nyo po yung pantay. At balansi po yan para kapag napihit po siya ay hindi po mahihirapan. Yan. So ito pa rin mga katiks. Pag itinaas po yan, ganyan po yan. At pagka po yun inagturo, tustusan mo lang yan. Yan. Doon po yan talaga magtuturo. Dahil na doon po yung ating target. So yun pa rin. Ganyan pa rin yan. Kahit naliwat kanan po yan mga katiks, kahit doon pa rin po yan magtuturo. Yan. Yan pa rin. Yan pa rin siya. Yan. Yan pa rin po yan magtuturo. So permanente na po lagi yung ating pagpisil. Hindi po dapat pabago-bago. At higit po yung iskaisipan natin, dapat focus po doon sa ating hinahanap. Hindi po dapat maglalaya. Ito pa rin mga katiks. Yan. Yan pa rin po. Yan. Yan pa rin po siya nagtuturo. Yan. Yan pa rin po yan. Yan. Yan pa rin. Ganyan po yung paggamit natin ng tripolatina. Maging sa mga locator na singilatina, maging sa AKS po yan. Mga sinagagamitan po na battery operated. Ayan. Kailangan dapat hindi po natin kukontrain. Yan po talaga yan magtuturo. Dito pa rin yan mga katiks. Hayaan lang po natin na magturo po o gumalaw yung ating pong locator. So dyan lang po mga katiks lagi ang tingin. Pakikiramdaman nyo po yung pagpitik po ng antena kung saan po siya na magtuturo. Dito pa rin mga katiks, mga kababayan, akin pong tatapatan. Nakapagtapat po natin mga katiks. Yan. Kailangan nyo pong ating kamay, palad po natin ay permis na po yan. Hindi na po dapat yan pabago yung kanyang pag-isil. Dito pa rin. Yan. Pag tinapatan po yan mga katiks. Yan. Ito po yung tripolatina. Yan. Tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot kapag bumuo na po siya ng frequency. Yan. Ito po yung long range locator. Tripolatina. Ganyan po yan. Umiikot kapag natapatan po yung ating target. So yan. Bumuo na po yung kanyang frequency. Yan. Yan, ganyan po yung pag-ikot niya. Wala mga katiks. Ito po yung pinusuan ng ating isang katiks. Wala po sa probinsya ng Negros Oriental. So mga kababayan, mga katiks, ito po yung long range locator tripolatina na yun po yung kakayanan na kaya niyang gawin na makapagturo po kung nasaan lokasyon yung aura ng gold. Kahit po yan ay diamond, kahit po yun ay silver o platinum, ang ibabala, yun po yung kaya at kakayanan na magagawa po ng long range locator tripolatina na magtuturo siya ng lokasyon at kapag tinapatan mo ay iikot po siya. So kapag isa lang po yan ay hindi po makakapag-estimate ng lalim. Kailangan kung isang tripolatina, pwede mo puntuan niya ng isang ilrad o maging single antenna para may pag-estimate po ng lalim at makukuha po natin yung pang-sucker deposit. Ganoon na rin po yung pang-tunnel, na close tunnel. Ito pa rin mga katiks, sa pangalawang pagkakataon pa rin po na aking tatapatan. Yan, yan pa rin. Yan pa rin po siya, tuturo. Kapag tinapatan po yan. Yan. Ito po yung long range locator, tripolatina. Nakapagbuo na po yung kanyang frequency. Yan ito katiks. Ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Nandiyan na po yung kanyang signal. So ganyan po yung ating long range locator tripolatina. Yan, hanggang sa utay-utay na po yan bumilis. So pa rin mga katiks, ganyan na po yan. Yan, ito, sa panan ko. Ganyan po yan kapag natapatan. Yan. So pa rin, matake na po ang ating tripolatina. Huwag nyo manahangarin mga katiks yung bilis ng pag-ikot po ng ating locator. Yan po ay kusang ipinagkakaloob. Basta lagi po kayong practice lagi. Practice ng practice. Hanggang sa makawisado nyo po yung laro
ng isang locator. Yan po ay kusang ipinagkakaloob. Hindi man po makapagpaikot kayo ng ganong kabilis. Ang mahalaga po niyan, pag tinapatan mo po yung aura ng gold, iikot po yung counterclockwise kahit hindi po yan mabilis. So automatic, nasa tabang tinatapatan po tayo ng aura ng gold. Kaya lagi pong practice, wala po nagsimula na marunong, at yan po ay laging pinag-aaralan. So mga kababayan, mga ka-TH, maraming salamat po sa lahat. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga ka-TH.